habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindurinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang layat lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino. Ito ang boses mo. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman mga kababayan, ito po ang abang lingkod ninyo, ang kuya ng lahat. Ang Mindurinyong Midnight Boy bagamat hindi ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa ating impila ng KBS RMM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate people, changing fortunes, and let our voice be heard. KBS, Kasado Broadcasting Service. Deliver news. RMM, responsabling mga mamamahayag. At your service. Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood. Tuwing 8 hanggang 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV.
ganap na 6 na minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Ito ay hatid ng TBS RMM News, radyo na, dyaryo pa. Okay mga kababayan, narito naman po tayo upang muling magsama-sama sa pambiyernes nating palatuntunan. Ngayon po ay ikapito ng buwan ng Marso 2025 ng taong kasalukuyan. Mulit-muli samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal ngayong araw ng Biyernes dito sa Kalsado Broadcasting Service. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre bagamat sabi nga'y na-late po tayo ng ating pasok sa ating palatuntunan. Nakataong may mahalaga lamang pong inasikaso ang inyong abang lingkod. At sabi nga'y, bagamat sabi nga'y late, gagampanan po natin ang ating pagsasama-sama upang makapagatid ng mahalagang mga balita at impormasyon sa lahat ng ating mga taga-subaybay. I-like, i-follow at i-share. At mag-comments dito sa comment box ng ating FB page ng Balitang Kasado at ng KBS RMM News TV. At syempre, napakagandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. At syempre, binamano po si Maribel Remuyan ng Lungsod ng Calapan. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Thank you for watching sa lahat ng mga taga Mindoro. At syempre, ganun din po sa lahat ng ating mga taga Mimaropa. Yan. Yan sa Region 4B. Yan. At syempre, ganun din po sa lahat ng ating mga taga Region 4A Calabarzon. Mapagpalang umaga sa lahat. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Mega Manila, sa Kamindanawan at Kabisayahan. Magandang umaga po. At syempre, ganun din po sa lahat ng ating mga autoridad, sa ating mga kapulisan, sa ating mga kasundaluhan. Good morning everyone. Anyway, sa lahat po ng ating mga Kalsado Patroller, standby report makalipas ang mga ating pagbabalita. At syempre sa ating po mga taga-Studio 2 Bulwagan ng Balitaan, naandyan si Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At ganun din sa ating Bulwagan ng Balitaan Studio 3 Kuyang Wayne Lawson. Yan. At sa Studio 4 mula sa Bulwagan ng Balitaan ni Kuyang Paul Aludo. Alang umaga at ang ating pong nakakasama dito sa ating technical site, ang ating dalawang angel, si Ate Del Rose Aldea Santos at Ate Rosemary Padiron. Samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating balitaan. Round 1. Lady, go! Anyway, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, magandang araw ng Biyernes. Ngayon po ay araw ng paglilingkod ng lahat ng ating mga kapatid dyan at mga kaibigan dyan sa lugar ng Barangay Bangkatan, Baco Oriental, Mindoro, sa chapel ng Viva KPP San Benito. Yan, nandyan po sina Brother Ansel Arroyo at Sister Merlina Padriquilla.
at lahat ng kanya nilang mga ka-brother at ka-sister diyan. Mapagpalang araw po ngayong araw ng Biyernes. At sa lahat po ng mga taong dyan ay nagtungo at sabi nga'y humihingi ng iba yung katugunan at kalunasan sa kanilang mga tinataglay na karamdaman at suliranin. Kaya good luck po sa inyong lahat. Magandang umaga po. At ganoon din po sa lugar ng chapel dyan sa Sitio Bulalo, Barangay Baliti ng lungsod ng Calapan. Sa pangunguna po ni Brother Rubin Pamilara, ni Brother Gerald Gasik at Brother Celso Cueto, ganun din kay Sister Analisa Menguela Gasik, kay Brother JB Menguela, kay Brother Mek Acebeda, kay Brother Celso Cueto, ganun din kay Brother Dindin Troy Santiago Villaluna. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng ating mga nakikinig. Narito ang ating mga pangunahing mga balita. Round 1. Lady, go! Marcos, ipagbabawal ang mga pigo kung may mga horrors na parang pugo, sabi ng palasyo. Hindi magdadalawang isip si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na magpataw ng total ban sa Philippine Island Gaming Operators kung mapapatunayang magdudulot ito ng katulad ng problema sa bansa na humantong sa bagsara ng Philippine Offshore Gaming Operators or PUGOS. Ayon sa Malacanang Huwebes, bilang tugon sa mga alalahaning itinaas ni Senate President Francis Chase Escudero hinggil sa epekto ng PIGOS sa mga Pilipino. Tiniyak ng Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa publiko na masusing binabantayan ng pamahalaan ng sitwasyon at nagsasagawa naman ng pag-aaral upang masuri ang epekto ng PIGOS o local online gambling sa bansa. As of now, napag-aaralan po and may continuing study po ang ginagawa natin patungkol po sa PIGO, sabi ni Castro. Ayon sa kanya, may paghahambing sa pagitan ng PUGO at PIGO upang malaman kung may mga katulad na isyo kung lumabas mula sa huli. Pero as of now, lumalabas po sa pag-aaral ay hindi po ito nakakagawa ng krimen, hindi siya nagiging cause or hindi nagiging dahilan yung PIGO para makagawa ng krimen, sabi ni Castro. Binanggit rin ni Castro ang ilang pangunahing pagkakaiba ng PUGO at PIGOS na nagsabing bagamat karaniwang kumukuha ng mga dayuhang manggagawa ang mga PUGO, karamihan sa mga PIGO ay mga Pilipino na 70% ng kanilang mga manggagawa ay mga lokal. Itinampok din nila ang mga benepisyo ng ekonomiya ng mga PIGO na hindi tulad ng mga PUGO na may mga isyo na pagsunod sa buwis. Malaki ang maitutulong ng mga PIGO sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamagitan ng mga buwis at marketing expenditure sa loob ng bansa. Gayunpaman, nilinaw ni Castro na sakaling magsimulang magdulot ng mga PIGO na mga katulad ng isyo sa mga nakalink o PUGOS, hindi magdadalawang isip ang Pangulo na magalaw ng total ban. Alas 10:03 ng umaga, ito'y hatid ng balitang kasado ang payagang balansiya totoo. National Newspaper. Samantala, tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ang ating balitaan. Round 1. Lady, go! NCRPO na listo ang isang most wanted matapos magtago ng halos 20 taon. Arestado na mga operatiba ng National Capital Region Police Office ang isang dating pulis na wanted sa kasong murder at isang active cop na nakalista bilang high-value individual sa dalawang magkaiwalay na operasyon sa Pampangas at Pasay. Inaresto ng mga operatiba ng NCRPO sa ilalim ng Southern Police District ni Nico Cruz Garcia, dating pulis na Montana View sa barangay Panipuan, San Fernando, Pampanga, dakong alas 10:15 ng umaga nitong Miyerkules.
Ayon pa rin sa NCRPO Chief Brigadier General Anthony Aberen, nadakip ang 49 na anyos na suspect sa ilalim ng warrant of arrest na inisyu ni Makati City Regional Trial Court Branch 142 o 142 Presiding Judge na Pistanyo Tibis noong November 15, 2006. Matapos ang ilang dekada ng pagtatago, ang exclusive most wanted person na ito ay sa wakas ay naaresto sa at nahaharap sa paglilitis, sabi ni Aberen. Aniya, sinuko si Garcia sa mga otoridad ng hudikatura matapos makumpleto ang lahat ng proseso para sa legal na dokumentasyon. Ayon pa rin kay SPD Director Brigadier General Manuel Abrugina, ang pag-aristo kay Garcia ay sumasalamin sa matinding dedikasyon ng mga tagapagpatupad ng batas sa pagtiyak sa mananagot ang mga fugitive, ganoon man katagal silang umiwas sa hustisya. Aniya, mahalaga rin ang kooperasyon ng publiko at paghuli sa mga wanted individuals. Nadakip din ng NCRPO si Corporal Michael Munes, 37 anyos, na nakatalaga naman sa Angeles Police Station sa ilalim ng Police Regional Office 3 sa bypass operation sa kahabaan ng Rojas Boulevard, Barangay 76, Pasay City nitong nakaraang Miyerkules. Nakumpiska kay Munes ang 35 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 238,000 pesos bypass money, cellular phone, short firearms na may bala, watching skull, handcuff at government identification cards. Si Munes ay sasampahan ng kasong paglabag sa Article 11, Section 511 at 26 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 20 uto at nasa kustodiya na ngayon ng Pasay City. Ganap na 6 na minuto makalipas ang 10 ng umaga. Ito ay atid ng TBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa. Binabati po natin ang pamunuan ng Rizal Provincial Police Press Corps sa pangunguna po ng ating buting Pangulo, si Kuyang Sergeant Major Donato Bellones, at lahat po ng mga BODs at mga incorporators. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, magandang umaga kay First Raider Perteles Corner Road Batang. Yan, siya po ay isa sa tumatakbong Perteles. Yan, magandang umaga po, Sir Colonel Road Batang. Samantala, Comelec pinangalanan ng dominating majority minority party sa Maples. Round 1. Ready, go! Pinangalanan ng Commission on Election ang dalawang partidong pampolitika na itinuri bilang dominant majority party at dominant minority party para sa May 12 midterm election. Sa ilalim ng resolution bilang 11.9 na inilabas, Huwebes, idineklara ng full body ang lakas ng Kristiyano-Muslim Democrats bilang dominanting partido ng mayorya at mga partido nasyonalista bilang dominanting minorya ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Ang dominanting majority at minority parties ay bibigyan naman ng hard copy ng election returns. Magkakaroon din sila ng sariling server na magagamit nila para mapabilis na mapabilang ang mga buto at counter-checking ng resulta ng butuan, kung saan sa ilalim ng resolution bilang 11076 na dinagdagan na sinusugan ng resolution bilang 11098 ang dominanting partidong mayorya at ang dominanting minorya ay may karapatang tumanggap ng resulta ng halalan upang direktang maipasa sa kanilang server mula sa lahat ng polling presence na nagpangsyon at mula sa pagbuto sa ibang bansa. Dagdag ng resolusyon, ayon sa COMELEC, may kabuang 11 partidong politika ang nag-apply ng accreditation para sa determinasyon ng dominanting majority at minority parties. Sila ay nilaranggo alinsunod sa kanilang kasaysayan ang bilang ng mga incumbent active official, pati na rin ang kanilang organisasyong mga kabanatan na mga lungsod, munisipalidad at lalawigan. Kabilang na sa iba pang mga accredited political party ang Akbayan Citizen Action, Party Action, Demokratikong Partido Liberal ng Pilipinas,
Nationalista Bayan Coalition, National Unity Party, Partido Demokratiko, Pilipino Lakas ng Bayan, Partido Demokratikong Reforma, Partido Federal ng Pilipinas, at United Nations Alliance. Ikinatuwa ni Speaker Martin Romualdez ang pagkilala ang COMELEC sa lakas ng CMD bilang dominanting partido para sa 2025 midterm election at tinatawag itong muling pagpapatibay sa pamumuno at kontrobersyon sa partido at pambansang kaunlaran. Ito ay isang makabuluhang sandali para sa amin, hindi lamang bilang isang organisasyong pampolitika kundi bilang isang pupunan na patuloy na nagsisikap na isulong ang bansa. Romualdez sa isang pahayag nitong Huwebes. Itinampok ni Romualdez na nagsisilbing Pangulo ng Lakas CMD ang kasaysayan ng pamamahala ng partido na pinapansin ng papel nito na paghuhubog ng mga nakaraan sa ekonomiya ng pag-unlad ng infrastruktura. Nandito na ang Lakas CMD, pati kami ang namumuno, kami ang namamahala at kami ang nagdi-deliver ang ating partido, gumawa ng 2 pangulo at may malaking papel sa paghuhubog ng mga patakaran na nagpapalakas sa ekonomiya. Nagpabuti sa pambansang seguridad at pagtayo ng critical na infrastruktura. Ang sabi niya, binigyan din ng leader ng Kamara ang pangako ng partido na isulong ng bagong Pilipinas agenda ang Administrasyong Marcos na naglalayong mapahusay ang kausayan ng pamahalaan, itaguyod ang eksklusibong economic growth at ibalik ang tiwala ng publiko sa mga institusyon. Ngayon dahil ang bagong Pilipinas, agenda ang sentro ng pangitain ng administrasyon. Ang pagkilalang ito ay nagdadala naman ng mas malaking timbang. Ang bagong Pilipinas ay tungkol sa pagbabago, tungkol sa paggawa na mas mahusay na gawain ng pamahalaan, pagtiyak na madarama ng mga ordinaryong Pilipino ang paglago ng ekonomiya at pagpapanumbalik ng tiwala sa mga pampublikong institusyon. Sabi pa rin ni Romualdez, aniya ang dominanting katayuan ng Lakas CMD ay may kaakibat ding responsibilidad ng pangangalaga ang demokratikong proseso at idinagdag ng magsikap ang partido na matiyak ng mabilis o malinis at maayos ang halalan sa 2025. Nananawagan naman si Romualdez sa mga kasapi at tagapagsuporta ng partido na yakapin ang pagkilala bilang hamon upang mapahusay ang serbisyong publiko sa ating mga miyembro at taga-suporta. Higit pa ito ay isang titulo at ito ay pananawagan na mas magsikap, maglingkod ng mas mabuti at muling patunayan na ang Lakas CMD ay hindi lamang isang partido ng impluensya, ito ay isang partidong kumikilos, ang sabi niya. Samantala, may kabuuang 15 lokal na partido ang naghain naman ng kani-kanilang petisyon para sa accreditation bilang isa sa 2 yan. So para sa 2 pangunahing lokal na partido sa kani-kanilang rehiyon, lalawigan o lungsod. Kabilang dito ang Arangkiada San Joseno Incorporated para sa lungsod ng San Jose del Monte, lalawigan ng Bulacan, Asenso Manileño Movement for the City of Manila. Bilig Party para sa lalawigan ng Ilocos Sur, mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga Pilipino ng Kilusang Maynila para sa National Capital Region. Ugpong sa Tawong Lungsod para sa lungsod ng Davao. Kabalikat ng Bayan, Kaularan at National Capital Region, Usog, Bicolandia para sa Region 5, kasama rin sa listahan. Labing-tatlong minuto makalipas ang 10 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright. May pagulat ang ating Kasado Patrol mula po dyan sa National Capital Region. Bigyan po natin ng daan ang pagulat ni Kasado Patrol 20. Alright, Kasado Patrol 20.
Standby report. Labing-apat na minuto makalipas ang ikasampo ng umaga. Ito'y hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Naririyan ang ating Kazado Patrol. Kazado Patrol 20. Ito po ang kanyang iulat ay may kinalaman mga kababayan sa Mental Health and Wellbeing Office. Itatatag ng DepEd sa mga lugar na mga paaralan na may mataas na insidente ng balyeng. Yan. Ang detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrol 20 mula kay Kuyang Don Robert Ramero. Alright, Kuyang Don Robert, standby report. Kasado Patrol report. Ganap na 15 minuto makalipas ang ikasampu ng umaga. Alright, Kuyang Don Robert Ramero. Good morning. Good morning, Kuyang Don Robert Ramero, Kasado Patrol 20. Alright, Kuyang Don, go ahead. Kaya ako, nakataga ng Department of Education ang Mental Health and Wellbeing Office sa mga paaralan na mayroong mataas na bilang ng pambubuli o bullying. Ang pagtatatag ng nasabing opisina ng DepEd ay bunsod ng sunod-sunod na mga isyu ng pambubuli sa mga paaralan. Batay sa pahayag ng ni Ginoong Ricardo o Richard Santos, ang principal ng Rizal High School, na humaharap din sa mga kaso ng bullying na humantong sa karahasan ay sinasabi dito sa nabanggit na Sparland ay nakapagtala na ng 382 na kaso ng pambubuli at 48 diso o 48 dito ang nauwi sa pisikalan o pananakit. Dahil dito sa bisa ng nilagaang implementing rules and regulation ng DepEd ay itatatag ang Mental Health and Wellbeing Office sa mga lugar na may mataas ang bilang ng bullying. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, sa pagpapatupad ng batas na ito ay titiyakin na hindi lamang ito magiging pulisiya, kundi isang konkretong hakbang upang matiyak na may malalapitan ang bawat estudyante at guro sa oras ng pangangailangan. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, Don Robert Ramiro, nag-uulat para sa KBS RMM News, Diaryo na TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 20. Mula pa rin dyan sa area at lugar ng National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramero. 18 minuto makalipas ang ikasampu ng umaga. Ito'y hatid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, tuloy-tuloy lamang po mga kaibigan ng ating balitaan. Round 1. Lady, go! Alright, Quezon City nagtala na mas maraming namatay dahil sa dinggi. Maagang konsultasyon, pinayuhan. Round 1.
Lady, go! Naitala ng Quezon City Government ang 12 na namatay dahil sa dinggi mula January 1st hanggang March 5, 2025 na nagbigay ng 500%. Pagtaas mula dalawang fatalities na naitala sa lungsod sa parehong panahon ng nakaraang taon. Nitong Huwebes, naitala rin ang Epidemiology and Surveillance Division ng lungsod ang 298% pagtaas sa kabuang bilang ng mga kaso ng dinggi mula sa 857 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon hanggang sa 3,234 kaso hanggang Miyerkules. Ang pinakauling namatay isang 8 anyos na batang babae mula sa barangay Pasong Tamo ang nagkaroon ng sintomas noong Pebrero 22. Ngunit humingi lamang ng medical na konsultasyon pagkaraan ng 4 na araw noong February 26 sa MH Pedro Health Center payag ng UCASD. Nakaranas ng sakit ng ulo, malays, pagsusuka at pagtatai, siya ay ipinasok sa Philippine Children Medical Center sa parehong araw. Habang lumala ang kanyang kondisyon sa kabila ng pagtanggap ng gamot, siya ay sumuko sa sakit noong February 28. Ayon pa rin sa QCASD, 10 sa 12 fatalities ay mga minor de edad na may edad 17 taong gulang pababa. Sinabi nito ang delayed medical consultation ay isang pangunahing sakit o salik na nag-aambag sa malubhang kaso ng dinggi na nagkadalasang nauuwi sa kamatayan. Ayon pa rin sa dibisyon, bago diniklara ng pamahalang lungsod ang dengue outbreak noong February 15, ang average sa oras mula sa sintomas hanggang sa pagpasok sa kapital ay 3.47 araw batay sa kanilang data. Sinabi nito na halos 1,000 pasyente ang naantala sa paghingi ng medical na atensyon lampas ng 3 araw na nagdadagdagan ang panganib ng malubhang komplikasyon. Kasunod ng delegasyon na deklarasyon ng pagsiklab, dinagdag nito na ang isang positibong paglipat sa pag-uugali ng paghahanap ng kalusugan ay naobserbahan na ang average ng pagkaantala sa pagpasok sa hospital ay bumaba sa 2.73 araw. Nangangahulugan ito na mas maraming pasyente ang naghahanap ngayon ng paggamot ng mas maaga na may 173 individual na kumonsulta sa isang doktor sa loob ng isang araw sa 522 na loob ng 2 hanggang 3 araw. Gayunpaman, habang ang mga pagpapabuti ay maliwanag, ang epekto ng mga naunang pagkaantala ay patuloy na nararamdaman habang ang mga kaso ay umuunlad. Sa mga fatalities, ang paghahanap ng medical na pangangalaga ng maaga ay nagpapabuti sa mga pagkakataon sa pagbawi at tumutulong sa mga hospital na pamahalaan ang mga kaso ng pumipigil sa karagdagang strain at pagkamatay, sabi ng QCASD. Kabilang sa mga sintomas ng dengue ang mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, pananakit ng likod, ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagkahilo, pagsusuka at pantal. 22 minuto makalipas ang 10 ng umaga, ito ay atid ng balitang kasado. Ang pahayagang balansiya totoo national newspaper. Inirekomenda ang pagkuha ng 12 pang South Korean made jet fighters. Round 1. Lady, go! Isinumiti sa Department of National Defense ang panukalang kumuha ng karagdagang 12 South Korean made FA-50 jet fighters sa pagsisikap na mapahusay ang kakayahan ng bansa sa depensa. Sa isang panayam Miyerkules, sinabi ni Philippine Air Force or PAP spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na ang rekomendasyon ay bumabahagi ng rehorization tatlo ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ayon kay DND Secretary Gilberto Chudori Jr., layunin ng Reason 3 na mapalakas ang military intelligence area denial at deterrence capability ng AFP. Proposal
lang na iyan sa ating dulo, pero kung mangyayari yan, depende sa DND, dagdag pa niya. Sinabi ng PAP spokesperson na ang pagkuha ng karagdagang FA-50s ay naglalayong beef up ang Air Force at gawin itong mas may kakayang tuparin ang mandato nito. Gayunman, hindi nagbibigay ng detalye si Castillo kung kailan isinomiti ang panukalang ito sa DND. Nakuha ng Pilipinas ang 12 units ng FA-50 jet fighters mula sa South Korea Defense Manufacturer na Korea Aerospace Industries na sa halagang 18.9 bilyong piso. Ang mga jet na ito ay naihatid mula sa 2015 hanggang sa 2017. Nagkaroon ng baptism of fire ang FA-50PH ng PAP sa 5 buwang Marawi siege na naganap mula Mayo hanggang Oktubre 2017. Ang sasakyang panghimpapawid na ay malawakang ginagamit para sa mga malapit na hangin na mga misyon ng suporta kasama ang iba pang mga eroplano ng pag-atake ng PAP. 25 minuto makaraan ang 10:00 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang payagang balansi at tutuon national newspaper. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan. BI personnel suspendido sa gitna ng probe sa pagtaas ng South Korean fugitive. Round 1. Ready, go! Ipinag-utos ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Biado nitong Huwebes ang agarang preventive suspension sa mga immigration personnel na sangkot sa pagtakas ng isang high-profile South Korean fugitive. Sumumpa rin siya sa ganap na pagsugpo sa mga rookie immigration officer at nagbabala na gugulong ang ulo sa insidente. Ito ay isang tuwiran at hindi may kakaila sa paglabag sa tungkulin, walang palusot, walang sisihan. Lahat ng sangkot, mananagot, hindi namin papayagan ang kapabayaan, katiwalian o pagsasabwatan sa loob ng aming hanay, sabi ni Biano sa isang pahayag. Ibubunyag, parurusahan at aalisin natin ang sinumang magtataksil sa tiwala ng institusyong ito ng sambayan ng Pilipino. Ipinag-utos ng BI Chief ang international audit sa lahat ng tauhan na nakatalaga sa high-risk deportation at detention. Cases na tinitiyak na may safeguards para maiwasan ang mga paglabag sa hinaharap. Ang mga araw na ipinagbabawal ng deal at mga transaksyon sa ilalim ng mesa sa Bureau ay binibilang naglilinis kami ng bahay at ito pa lang ang simula. Ang sabi, tiniyak din niya ang buong kooperasyon sa Senado at mga ahensya ng pagpapatupad ng batas na paghahatid ng hustisya sa lahat ng mga may sala. Si Biado na 155 araw na sa pwersa ay sumumpa na mas maraming pagbabago at revamps ang nakatakdang mangyari. Naglunsad ng manhunt ang BI laban kay South Korean na Kiyon na nakatakas habang dumadalo sa pagdinig ng kasong isinampa laban sa kanya sa Quezon City noong Marso 4. Nakatakas ang dayuhan sa kabila ng presensya ng kanyang counsel habang nasa pagdinig ng estafa case na isinampa ng isang Pilipina sa Quezon City Prosecutor's Office. Alas 10:28 ng umaga. Samantala, mga kababayan, black box na bumagsak sa FA-50 PS jet fighter na-recover na. Round 1. Ready, go! Na-recover ang black box o flight data recorder ng masamang kapalaran ng FA-50 PS jet fighter na may tail number 002 na inihayag ng Philippine Air Force nitong Huwebes. Ito ay dadalhin sa mga eksperto at kung ano ang aming pagpunta sa mahanap doon ang karaniwang data ng flight, ang taas, ang airspeed, ang lahat ng iba pang mga bagay. FAP spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo sa panayam sa mga reporter.
Sinabi niya na masasabi ng aparato ang flight path o direksyon na tinatahak na bumagsak sa FA-50PS at makapagbibigay ng mga pahiwatig o impormasyon sa mga investigator tungkol sa mga problema o problemang naranasan ng mga piloto. Agad na nai-ground ng PAP noong Marso 5 ang lahat ng 11 natitirang FA-50PH jet fighters na inventaryo nito kasunod ng pagkakadiscovery ng mga nalaglag na sasakyang panghimpapawid sa paligid ng Mount Kalatungan Complex sa lalawigan ng Bukidnon. Nabatid na nawawala ang sasakyang panghimpapawid na ito noong Marso 4 dahil malapit na itong makibahagi sa Tactical Right Operation sa Eastern Mindanao Command Area. Ang eroplanong ito ay miyembro ng paglipad nito ay nag-alis mula sa Benito and Ebuen Air Base sa Mactan, Cebu. Ang PAP pa-release sa media ang eksaktong dahilan mishap na kung saan ay ang unang mula ng ang 12 FA-50PH ay nakuha mula sa South Korea mula 2015 hanggang 2017. Alas 10:30 ng umaga, ito'y atid ng KBS RMM News TV Radyo na, Dyaryo pa. Samantala, DOTR sinibak ang karaniwang kontraktor ng istasyon ng LRT at MRT dahil sa pagkakaantala. Round 1. Ready, go! Ipinoposisyon ng Department of Transportation ang pagwawakas ng kasunduan nito sa kontraktor na tinapik na magtayo ng Unified Grand Central Station na kilala rin bilang common station ng mag-uugnay sa mga linya ng LRT1, MRT3 at MRT7 dahil sa pagkakaantala sa pagtatapos ng proyekto. Sa isang payag nitong Webes, sinabi ni DOTR Secretary Bensid Dizon na may isang taon nang naiwan ng kontraktor ng consortium ng BF Corporation at Orisite Development and Surveying Company ang construction ideal sa loob ng may isang taon. Pinag-aaralan ng aming legal team ang pagwawakas ng kontrata para move on na kami at matapos ang proyektong ito. Sabi pa rin ni Dizon sa Pilipino na tinatawag na unacceptable ang delay. This project should by now have completed at napapakinabangan ng mga tao, sabi niya. Para mabilis na matapos, magsasaliksik ang DOTR ng mga alternatibong opsyon sa ilalim ng Government Procurement Act o ang Public-Private Partnership Code. Maaaring maharap sa parusa at liquidated damages ang kontraktor dahil sa hindi pagtupad sa mga obligasyon nito. Iniimbestigahan na rin daw ang late payments ng gobyerno sa kontraktor. At the end of the day, balansihin natin lahat ang mga pagkukulang ng gobyerno, ang mga pagkukulang ng mga kontraktor at the end of makakahanap tayo ng solusyon, sabi niya. Ang 13,700 square meter na common station ay matatagpuan sa northeast sa Quezon City at naglalayong payagan ng walang pinagtahian na paglipat sa pagitan ng MRT3, LRT1 at kalaunan sa MRT7 at Metro Manila Subway. Magkakaroon din ito ng intermodal system na nagpapahintulot sa mga pasaheros na sumakay ng bus, jeepney at taxi. 33 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Ito pa rin ang inyong abang lingkod, ang Nanggabay at Patnubay, ang inyong Kuyang Arnold Acevedo Namuko. Chip napansin sa PH qualification system, nakahanay sa NS sa 2025. Round 1. Ready, go! Maaaring makuha ng Pilipinas sa lalong madaling panahon ang nakahanay na sistema ng kwalifikasyon para sa mga programa sa mas mataas na edukasyon sa New Zealand at Australia. Simula ngayong taon ayon kay Commission on Higher Education Chairperson J. Prospero D. Vera III,
Ito ay alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing employable at globally competitive ang mga nagtapos sa Philippine Higher Education Institution. Ang mga sistema ng kwalifikasyon ay ang mga antas ng edukasyon, kabilang ang bachelor degree, postgraduate at iba pang mga kaugnay na kurso, pati na rin ang mga kwalifikasyon na kinakailangan sa likod ng bawat antas. Sa panayam ng Philippine News Agency nitong Merkules, sinabi ni De Vera na ang hakbang na ito ay makakatulong sa mga nagtapos na maitugma ang kanilang degree at diploma sa tamang kwalifikasyon level sa mga bansang may mataas na populasyon ng mga Pilipino. Ang tinatarget kasi namin yung mga bansang maraming Pilipinong nagpupunta work and study. Sabi pa rin ni De Vera, kung makaka-create ka ng system na iyong evaluation, mapupunta sila sa tamang kwalifikasyon level. Then, makukuha nila ang trabaho na qualified sila, makukuha nila ang sweldo na qualified sila. Hindi na nila kailangan mag-aral ulit. Dagdag pa niya. Ayon pa rin kay De Vera, mayroon silang working documents ngayon sa Technical Education and Skill Development Authority or sa TISDA at New Zealand Qualifications Authority. Ang nasabing balangkas ay naglalayong masakop ang parehong mga programa sa mas mataas na edukasyon at teknikal na bokasyon na edukasyon at pagsasanay. Ang target namin makapirma ng tripartite agreement between CHID, TESDA, and the New Zealand Qualification Authority on micro credentials. De Vera said, citing New Zealand's competence and micro credentials. Ang mga micro credential ay tumutuloy sa mga panandaliang programa sa mga tiyak na larangan ng pagbibigay ng sertifikasyon para sa parehong mga kasanayan at kaalaman. Nakatakda na ang pagbisita ng CHED at TISDA at New Zealand sa unang bahagi ng Abril, dagdag pa niya. Samantala, sinabi ni De Vera na sila rin ang eyeing upang ma-secure ang katulad na pagtutugma ng mga sistema ng kwalifikasyon sa Australia sa pamagitan ng Hunyo o Hulyo. Bukod sa New Zealand at Australia, binanggit din De Vera ang patuloy na negosasyon sa ilang lalawigan sa Canada, kabilang na ang British Columbia, Ontario, Saskatchewan at Alberta. Bago ito niya, nagawa na ng Pilipinas na magkaroon naman ng common curriculum sa mga nursing program sa Nova Scotia. Ma-access na nila yung hospital training sa Canada kasi pareho na ng curriculum. Pwede silang hospital training doon, yung mga estudyante doon pwede makapunta nito, sabi pa rin ni De Vera. Dagdag pa niya, natanggal na ang bridging program para sa mga nurse sa nasabing lalawigan. 37 minuto makalipas ang ikasampo ng umaga. Samantala mga kababayan, CHED napansin sa PH, kwalifikasyon system nakahanay sa NCAO sa 2025. Round 1. Lady, go! Maring makuha ng Pilipinas sa lalong madaling panahon ang nakahanay na sistema ng kwalifikasyon para sa mga programa sa mas mataas na edukasyon sa New Zealand at Australia simula ngayong taon ayon kay Commission on CHED Education, Chairperson J. Prospero De Vera III. Ito ay alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos gawing employable at globally competitive ang matapos sa Philippine Higher Education Institution. 38 minuto makalipas ang ikasampu ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News Radyo na Dyaryo. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Samantala, komisyon nananawagan para sa mas malakas na mga patakaran upang maging tulay ang mga agwat ng kasarian. Round 1.
Lady, go! Sa pagdiriwang naman ng bansa ng National Women's Month, nananawagan ang Commission on Population and Development ng mas malakas na mga patakaran para matugunan ang gender gaps, partikular sa labor sector at healthcare. Access sa isang balita Webes. Binigyan din ni CPD Undersecretary Lisa Grace Bersales na bagamat nagawa na ang proseso, nananatili pa rin ang systemic barriers. Kailangan natin na mas maraming pagkakataon, partikular na sa mga larangan ng pinangungunahan ng mga tao. Tandaan natin na ang mga kababaihan ay may maraming aspeto na sa papel sa pamilya, pagiging pangunahing tagapag-alaga, pagkuha ng responsibilidad sa pag-aalaga ng mga bata, at pamamahala sa sambayanan. Mahalaga na sa limang mananatili tayong sinasadya sa pagbibigay ng pagkakataon at boses sa lahat ng kababaihan mula sa iba't ibang sektor upang lumikha ng impluensya at pagbabago lalo na sa lipunan, sabi ni Bersales. Sinabi ng CPD na ipinakikita ng data na kabilang ng mga pagsulong sa edukasyon at pagpaplano ng pamilya ang mga kababaihan ay maghaharap pa rin ng mas mahabang o mababang pakikilahok ng lakas ng trabaho, mas mataas na rate ng kawalan ng trabaho at mas disadvantage sa ekonomiya. Sinabi nito na ang datos ay nagbubunyag ng porsyento ng mga kababaihan na nakatapos ng kolehiyo sa mataas na 14.5% kumpara sa mga lalaki na 10.5% ang mga kababaihan. Ay nangingibabaw din ang mga antas ng pagkumpleto para sa pangalawang edukasyon sa 48.8% kumpara sa rate ng pagkumpleto ng mga lalaki sa 81.4%. Gayunpaman, ang parehong data ay nagpapakita rin ng mas maraming mga kababaihan ang walang trabaho kumpara sa mga lalaki. Ang rate ng paglahok ng lakas paggawa ay kapansin-pansin na mas mababa para sa mga kababaihan sa 51.2% kumpara sa mga lalaki sa 75.4% bilang gayon. Ang rate ng kawalan ng trabaho at mas mataas para sa mga kababaihan ng 8.2% kumpara sa mga lalaki na 7.5%, sabi ng CPD. Sinabi ni Bersales na ang Philippine Population and Development Plan of Action 2023 to 2028 na nilagdaan sa ilalim ng Memorandum Circular 40 ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Nobyembre 2023 ay sumasaklaw naman sa 8 mahalagang estratehiya ng action plan na kanabibilangan ng karagdagang pagsulong ng populasyon na sumasaklaw sa kababaihan mula sa iba't ibang demograpiko. Kabilang na sa mga estratehiya ang pagsusulong ng responsableng 6 parenthood at family planning, pagsulong ng adolescent health and development, pagsuporta sa labor force empowerment at active and healthy aging at pagpapabilis ng exclusive development sa mga marginalized sector ng populasyon na may mga tiyak na programa at inisyatibo para sa kababaihan at mga batang babae. Binigyan din ni Bersales ang kahalagahan naman ng data, partikular na ang disaggregated data upang paganahin ang nakatarget na programming. Tinitiyak na ang mga pinakamahina na grupo, partikular na mga kababaihan at batang babae, mga katutubo, mga taong may kapansanan at mga nasa geographical na nakahiwalay at disadvantaged na lugar ay apektibong naaabot. Sa pagdiriwang natin ng National Women Month para sa taong ito, itinaguyod natin ang mga nakapaloob at inclusive na panawagan sa pagkilos mula sa iba't ibang grupo na nagbibigay ng plataporma upang may pahayag ang mga pangangailangan ng kababaihan para sa tagumpay na ekonomiya at makabuluhang empowerment, habang sama-sama nating sinisikap na makahanap ng solusyon para sa mga kagyat na problema ng kababaihan.
ang sabi niya. 43 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Samantala, 15 milyong halaga ng substandard na sigarilyo na samsam sa Davao del Sur. Round 1. Ready, go! Nakumpiska ng Criminal Investigation Detention Group CIDG nitong Huwebes ang may 15 milyong pisong halaga ng substandard cigarettes at naaresto ang 3 katao sa isinagawang entrapment operation sa Davao del Sur. Sa isang pahayag, sinabi ni CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na nahuli ang mga suspek na kinilalang sina Christian, Ibrahim at Rodel na nagbaba ng karga at naglilipat ng assorted brands ng sigarilyo mula sa isang motorized boat patungo sa 2 waiting van sa barangay Baybay sa bayan ng Malalag. Bukod sa 600 na master cases ng sigarilyo, nakumpiska ng mga operatiba ang isang close band, isang wing band truck at isang bangka na tinatawag na nagkakahalaga naman na 6 milyong pisong halaga. Ang mga suspek ay nasampahan na ng kaso sa National Prosecution Service sa ilalim ng Republic Act 10643. Ito ay the Graphic Health Warnings Law dahil sa pagbibinta ng mga produktong tabako na walang label at package na walang graphic health warnings. Ayon kay Torren, matatag at walang humpay ang CIDG sa pagpapatupad ng lahat ng batas at hahabulin ang lahat ng lumalabag. Inihimok namin na ang publiko na i-report sa amin ang lahat ng paglabag sa batas at lahat ng uri ng kriminalidad, iyong mga lokalidad at ang iyong CIDG gagawa ng iba, sabi ni Torre. Alas 10:46 ng umaga. Samantala, 9 milyong Pinoy nakikinabang sa 2 bagong proyekto sa inaprubahan ng WB sa PH. Round 1. Ready, go! Hindi bababa sa 19 na milyong Pilipino ang inaasahang makikinabang sa 2 bagong proyekto ng inaprubahan ng World Bank Board of Executive Directors na naglalayong mapabuti ang transport connectivity at health services sa Mindanao at ang low capacity provinces sa buong bansa. Ayon kay Saper Mas Tapaglo Country Director or the Philippines, Malaysia at Brunei Darussalam, ang World Bank ay nakatuon na suportahan ng Pilipinas sa paglalakbay tungo sa exclusive growth at sa hangarin nitong maging isang bansa may mataas na kita sa gitna. Ang mga inisyatibo na nagpapalakas ng transport, connectivity at nagpapalakas naman ng serbisyong pangkalusugan sa mga rehiyon ay may mababang kapasidad, partikular sa Mindanao, at maaaring tugunan ng mga diparidad sa rehiyon habang pinahuhusay ang kalidad ng buhay para sa maraming Pilipino. Sabi niya sa isang balita nitong Huwebes, ang 454.94 milyong US dollar at Mindanao Transport Connectivity Improvement Project ay nakikinabang sa hindi bababa naman sa 1.16 milyong residente sa kahabaan ng isang cave road corridor sa Cagayan de Oro, Davao at General Santos na sa pamagitan ng pagbibigay ng mas mahusay na akses sa sustainable transport, infrastructure at serbisyo. Ang mas mahusay sa mga kalsada sa kanayunan ay binabawasan naman ng mga gastos sa transportasyon at pagkalugi ng produkto para sa mahihirap na magsasaka na makabuluhang mag-aambag sa pagbawas ng kahirapan. Ang balita ay mababasa. Sinabi ng World Bank Senior Transport Specialist na si Pratap Tibigars na ang patuloy na paglago at pagbawas ng kahirapan sa Mindanao ay nangangailangan ng paggawa ng agrikultura sa mas productive
epektibong partikular na ang mga maliliit na magsasaka. Ang pagkonekta sa mga rural at liblib na lugar sa mga sentro upang suportahan ang paglago ng sektor na agrikultura sa sakop ng Mindanao Transport Connectivity Improvement Project ang rehabilitasyon at upgrade ng 428.2 kilometrong main road, koridor na nag-uugnay sa tatlong pangunahing lungsod na naguhos ng mga K-Port at airport sa Mindanao. Ang road network na ito ay binubuo naman ng 4 na lansangan: Sayre Highway Bukidnon, Davao Highway, Digos Macar Highway at Davao Cotabato Road na tumatawid sa 6 na lalawigan, 14 na munisipalidad, 7 lungsod at 168 na barangay. Bukod dito, sinusuportahan ng proyekto ang pag-upgrade ng 3 lokal na kalsada na kumukonekta naman sa Cagayan de Oro at General Santos Corridor na may kabuang haba na 129.86 kilometro sa kabilang banda ng $495.6 milyong. Philippine Health System Resilience Project na ay susuporta sa mga pagsisikap ng pamahalaan na mapahusay ang mga network ng healthcare na nagbabanat sa klima, mapabuti ang workforce at governance at itaguyod ang mataas na kalidad na serbisyong pangkalusugan sa antas ng panlalawigan. Mamumuhunan din ito sa pagsubaybay sa sakit, mga laboratorio sa kalusugan ng publiko at mga sistema ng pagtugon sa emergency. Ang proyektong ito ay uunahin sa 17 lalawigan na may mababang kapasidad ng healthcare access na nakikinabang sa 17.9 milyong tao, kabilang na ang mga nasa geographical na nakahiwalay at disadvantage sa lugar. 11 sa mga lalawigang ito ay nasa Mindanao. Ang sektor ng kalusugan sa Pilipinas ay makabuluhang nakasalalay sa pagsisikap ng mga local government units na nagbibigay naman ng mahalagang serbisyo. Gayunpaman, maraming LGUs ang nahaharap sa mga hamon dahil sa limitadong na pagkukunan at kapasidad. Mahalaga ang proyektong ito dahil layunin nitong bigyang kapangyarihan ang mga mabababang kapasidad ng LGU na ito na naghahatid ng mataas na kalidad na serbisyong pangkalusugan. Sa gayon ay nagtutulak ng socio-economic progress sa pamagitan naman ng pinahusay na resulta ng kalusugan para sa mga Pilipino. Sinabi ni Wihan at World Bank Senior Economist, sinusuportahan din ng proyekto ang digital na pagbabago, pagpapalakas ng institusyon at pagbuo ng kapasidad sa parihong pambansa at lokal na antas para sa epektibong pagpapatupad. At yan ang kabuuan mula sa bulwagan ng balitan mula sa Studio 2. Yan ang mahalagang mga balita at mga impormasyon mula sa ating Studio 2. 52 minuto makaraan ang ika-10 ng umaga. Ito nga po ay hatid ng Kasado Broadcasting Service RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito pa rin ang inyong abangin kod ng Gabay at Patnubay, Kuyang Arnold Acevedan Namuko. Mulit-muli nagpupugay sa patuloy po ninyong panonood at pakikinig dito sa ating palatuntunan, dito sa Kasado Broadcasting Service. At syempre, may pag-uulat po ang ating Kasado Patrol 1 mula sa bulwagan ng balitaan. Ito po ay may kinalaman sa 15 sugatan sa aksidenteng paglaglag ng bombs ang South Korean fighter jet
mula sa kinaroroonan ng ating Kasado Patrol 1, si Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Alright, Kuyang Alan, stand by for report. Alright, na sa pag-uulat ang ating Kasado Patrol 1, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Kasado Patrol Report. Alright, Kuyang Alan, magandang umaga sa iyo dyan. Magandang umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig. 15 sugatan na ang nangyari ng sa isang aksidenteng pagkalaglag ng isang bomba sa South Korean mula sa fighter gate. 15 katao ang nasugatan kahapon matapos magkamali ang dalawang South Korean Air Force o yung TF-16 fighter jet na naghulog ng 8 bomba sa ibabaw sa labas na itinalagang training range na live fire drill na nagmarka ng hindi pa naganap na aksidenteng pagbubomba sa isang sibilyang na lugar. Naganap ang insidente bandang alas 10 ng umaga kahapon sa isang barangay sa Puchiyon. Itinayatayang 40 kilometro sa ilaga ng Seoul na napinsala ang isang simbahan at 7 iba pang mga gusala ayon sa otoridad ng militar at ang pamahala ng sunog. Kabilang sa mga nasugatan ang 2 sundalo at 2 dayuhan na may mga pinsala. Iniulat ng mga opisyal ng sunog na 2 sibilyan ang nagtamo ng malubha. Ngunit hindi bababa sa buhay ng mga na nagkapinsala sa mukha at balikat habang 8 iba pa ang mga minor pinsala ang dinala sa mga ospital para sa paggamot. Inasahan ng mga otoridad na tataas ang bilang ng mga nasalanta habang maraming residente ang humingi ng medical attention. Mga 50 residente sa lugar ang lumikas sa isang town hall na malayo sa lugar ng pagbobomba. Sinabi ng mga opisyal ng militar na ang nasabing jet na Ki-16 na nakibiyahagi sa isang live fire drill exercise ay aksidenteng naglabas ng 4 na bomba ng MK-82 bawat isa sa labas ng hanay ng pagsasanay sa Puchiyon kahapon ng umaga na alas 10 ng umaga. Ayon sa Air Force, nagsagawa sila ng investigasyon sa aksidente. Ito ang naging unang aksidenteng pambobomba ng mga South Korean fighter jet na nagresulta sa casualty. Noong 2004, nagkamali ang isang Air Force 85B na naglabas ng isang practice bomb sa ibabaw ng Borreyong 138 kilometers sa timog ng South Seoul. Ngunit walang nasugatan sa insidente. Ang South Korea at Estados Unidos ay nagsagawa ng pinagsamang live fire drill malapit sa hangganan ng pagitan ng Korea sa isang pagpapakita ng firepower laban sa mga banta ng militar ng North Korea bago ang kanilang kaunang springtime exercise sa buwang ito. Ang ehersisyo ay naganap sa Seongjin Fire Training Field sa Puchiyon, 25 kilometro lamang sa timog ng hangganan na nagpapakilos ng higit na 160 piraso ng hardware ng militar, kabilang ang mga tangke ng K2, K55A1, self-propelled Howitzer, Apache attack helicopter at F-335A stealth jet ayon sa Army. Mula dito sa ating pinalalagyan sa Barangay San Roque, ako si Kuyang Alan Bordeos, nag-ulat.
Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 1. Si Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Thank you, Kuyang Alan. 2 minuto bago mag-11 ng umaga. Ito ay atid ng TBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre, bago po tayo magpaalam sa ating palatuntunan, nais muna po nating batiin ng mapagpalang araw ngayong umaga ang mga taga Watchman Initiative Affairs Divine Council Customary Humanitarian Law. Ito po ay kinabibilangan ng ating butihing chaplain Frederick Berry ni Ate Bai, Redelin Samaldani, ganun din ang lahat ng mga tribong blaan dyan sa lugar ng General Santos City. Ang Watchman Initiative Affairs Divine Council ay may mga alutuntuning nakapaloob sa Republic Act 8371. Ito ay gumagarantiya naman po sa karapatan ng mga katutubong tribo dito sa ating bansa. Ito ang siyang nagiging kagabayan at nagbibigay magandang halimbawa at alituntunin sa lahat ng ating mga minamahal mga katutubo sa iba't ibang dako ng ating bayan. At syempre, magandang umaga po sa Perlas ng Silangan. Yan. At ganoon din po sa mga taga Mount Uba, sa pangunguna po ni Dato R.G. Ablasa ng Bukidnon, Mount Uba. At siyempre sa lahat po ng mga taga Panay Rizal, Panay Island, magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at patuloy na nakikinig sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay, maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay at pagsubaybay sa mamigit kumulang na 1 oras ng ating pagtatanghal ngayong araw ng Biyernes. At syempre, nais ko pong batiin ng magandang umaga ang Provincial Director ng Lalawigan ng Rizal, si Police Provincial Director Colonel Felipe B. Maragon. Good morning sa iyong butihing tanggapan, Sir, at ganun din po sa ating taga PIO Chief Public Information Office ng Region 4A Calabarzon, kay Lieutenant Colonel Chita del Gawiran. At ganun din po kay Regional Director Region 4A Calabarzon, Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas. At syempre, sa ating Regional Director ng Region 4B Mimaropa, Brigadier General Roger Quisada. Pagpalang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng kapulisan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din po kay General Romel Francisco Marbel. At sa ating spokesperson, Brigadier General Jen Pardo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Likewise, magandang umaga rin po sa butihing tanggapan ng ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr. At ganoon din po kay Major General Cirilo C. Balaoro, ang Commander ng 2nd Infantry Division Jungle Fighter ng Philippine Army. Mapagpalang umaga po sa inyo. At siyempre, nais ko na rin pong ikangilubos-lubusin ang pagbati sa ating mga kasapi ng 2ID First Corps. Yan sa buong Calabarzon area, buong Metro Manila. At siyempre, sa paunguna po ng ating butihing presidente na si Ate Pau de la Cruz Mujar. Magandang umaga po sa lahat ng anib ng 2ID First Corps. Yan. Sa buong Calabarzon area, sa buong Mimaropa, mapagpalang araw po sa inyong lahat. At syempre sa atin pong mga nakasamang kasado patroller sa inyong patuloy na ikangay pag-alalay sa ating kasado patrol 20 ng National Capital Region, si Kuyang Don Robert Ramero. Good morning, good morning! At sa ating kasado patrol 1 mula sa bulwagan ng Balitaan dyan sa lungsod ng Antipolo.
At syempre sa ating pong mga nakasama dito sa ating technical side, dito sa Studio 1, si Ate Delros Aldea Santos at Ate Rosemary Paderon. At syempre sa pangalan po ng lahat ng ating mga kolumnista traitor ng Balitang Kasado, panutalihin po lamang ninyo ang pagsubaybay, pagbabasa ng tabloid, dyaryo ng Balitang Kasado. Yan po ay national ho. At syempre sa lahat po ng mga balita na nakapaloob doon, syempre nanggaling po sa iba't ibang dako ng ating bansa, partikular na rin po nagmula rin sa iba't ibang dako ng mundo. At binabati po natin ng magandang gabi po, magandang madaling araw po dyan kay Pastor Gilier Valencia, ang ating kasado patroller na naandyan sa Georgia, USA. At syempre sa lahat po ng ating mga nakinig sa umagang ito ngayong araw ng Biyernes, maraming salamat po sa inyong lahat. Naway patuloy po makamtan ninyo ang biyayang maghahatid sa inyo at magbibigay ng kasaganaan at kalakasan ng pangangatawan. Naway manatili ang peace and order sa ating bansa at ang lahat ng ating mga kababayan ay magkaroon ng magandang pagkakapatiran o kawan sa lahat ng pagkakataon. Ganda up sa lahat po ng ating mga nakasama. Maraming salamat po sa patuloy ninyong paggabay at pagsubaybay. Mulit-muli, happy weekend po sa inyong lahat at mulit-muli po tayong magkikita-kita sa araw ng Lunes. Ang official time ay 8 hanggang 10 ng umaga sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At tuwing Martes naman po at Huwebes ay ang isyu ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lauson, ang Bisayang Tisoy. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos. Bye-bye, mga kababayan. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.
habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay